mga mare! For today's video, samahan nyo kami sa ganap ngayong araw. Pag uwi ko nga galing trabaho, ito na nga agad ang bumungad sa akin. Pagpasok ko nga ng kwarto, nakahiga si Ate Kiana at paghipo ko nga ay sobrang init. Sa totoo lang mga mare, ayoko talagang iniiwan yung anak ko pag may sakit. Gusto ko ako lang ang nakatutok sa kanila dahil mas alam ko nga yung gagawin pag sila ang may sakit. Hindi nga namasada ngayon si Daddy dahil nga pinatutukan ko talaga si Ate Kiana. Sa lahat nga ng anak ko mga mare, si Ate Kiana ang pinaka-ayoko nagkakasakit. Dahil nga noon mga mare, nagkukumbulsyon pa yan. Siguro nga nagkapobya na ako, kaya naman pag yan ang nagkakasakit, sobrang kabang-kaba na nga ang dibdib ko. Sabi nga ni Daddy, ayaw daw kumain ni Ate Kiana maghapon, kaya naman ito nga pinipilit kong kumain. Parang mas okay nga ako yung may sabaw, kaya naman nagpaluto ako ng isang payless kay Daddy para nga ako makahigop siya ng sabaw. Kaso nga lang, nakatatlong subo nga lang ayaw na daw niya at nasusuka siya. Nakita nga ni Daddy na sobrang nag-aalala ako sa anak namin, kaya naman pinagsandok na nga ako dito. Naghalf-bath nga muna ako mga mare bago ko nga ulit asikasuhin si Ate Kiana. Kanina nga ay 38 point something nga yung lagnat niya, pero ngayon nga buti nga medyo bumaba. Punas nga lang ako ng punas dyan hanggang sa bumaba nga yung lagnat niya. Halos alas 5 na nga akong nakatulog. Kinabukasan nga naisipan ko na magpaalam na nga muna ako doon sa trabaho ko. Para nga ako maipa-check up ko si Ate Kiana. Natatakot kasi ako mga mare dahil uso ang dengue ngayon. At dahil maaga pa naman mga mares, nagpasama nga ako kay Daddy bumili ng manok para nga ako maisampalukan. Favorite din kasi ni Ate Kiana ang sinampalukan mga mare at nadadami siya ng kain. Habang nagluluto nga ako mga mare, nagising na nga si Ate Kiana at eto nga pinunihan ko lang at pinagpalit ng damit. At after nga nun, dumiretso na nga ulit ako dito sa kusina para nga ipagpatuloy itong aking niluluto. Sa mga oras nga na yan mga mare, medyo natutuwa ako at parang okay na nga ang Ate Kiana namin. Kahapon nga daw kasi hindi halos makapaglaro yan. Nang maluto ko na nga yung ulam mga mare at eto nga kakain na kami at tingnan mo naman si Ate Kiana parang walang gana pa rin. Pero nung natikman nga niya yung sabaw mga mare, nagpasandok nga ng kanin, konti nga lang daw yung kanya. Pero maya pa nga nagrereklamo at ayaw na nga daw niya at nahihilot na susuka siya. Fast forward na nga mga mare, pagkakain nga namin at nakapahinga na kami, dumiretso na nga kami dito sa City Hall. Sabi nga ni Doc, kailangan nga daw namin ipalaboratory si Ate Kiana para nga daw malaman kung saan nanggagaling yung sakit niya. Ayaw nga ni Ate Kiana magpa-check up at ayaw nga daw niya saksakan. At para nga sumama, ang sabi ko nga kanina ay hindi siya sasaksakan. Kaya naman pagkatapos nga niyang kuhanan ng dugo, galit nga sa mami niya at hindi niya ako pinapansin. After 1 hour nga daw ang resulta ng kanyang laboratory mga mare, kaya naman hinatid na nga muna namin yung dalawang bata dito sa Age Conception. Ang hirap kasi mga mare ng maraming kasamang bata at napagkaliliko. At after nga ng isang oras mga mare, bumalik nga kami dito sa City Hall para nga kunin yung resulta ni Ate Kiana. At thank God pa rin mga mare at hindi naman daw nga dengue yung sakit ni Ate Kiana. Lalagnat nga lang daw si Ate Kiana dahil sa sipon. Kaya naman niresetahan na lang kami ni Doc ng gamot sa sipon. At alagaan na nga lang daw sa paracetamol pag nilalagnat. At yun lang muna mga mare for today's videos. Bye!